What's up, everybody? Hello? Welcome to the Salty Show. Welcome. Wala na akong maisip na intro. Next time, mag-i-intro ako na malupit. Ah, hindi mo ba na-realize, sa tagal na natin nagpa-podcast, hindi tayo uminom habang nagpa-podcast? Hindi ko masasuggest. Bakit? Pag nag-loose pa tayo, sigurado may lalabas sa bibig natin na hindi maganda. Tipong regrettable shit. Oo. Baka may pagsisihan na talaga tayo. Yun nga mukhang lalo na ako. Puta, Oo. machine gun din kasi bibig ko Aminado naman ako May mga masasabi akong probably racist shit. Mga fucked up shit. May mga sasabi akong ganun for Hindi, sure. siguro sa'yo racist pero eme lang. Ganun. Alam mo, meron akong hot take sa pag-inom. Ano yun? Bakit? Alam ko, I might sound like a baby pag sinabi ko to, pero to hell with drinking. Ito kasi yung take ko dyan Okay. Tangina, ang sinasabi lagi kasi ng mga manginginom, gusto nilang mag-unwind kapag umiinom sila. Which is true. Gusto nilang mag-relax pag umiinom sila. Mm. Pero bakit ang nangyayari kadalasan, shit-faced ka, lasing ka, groggy ka, o kaya may hangover pa. Ang worst pa nun, susuka ka kinabukasan. Yun nga essence ng pag-iinom Malasing ka. Tanginang yan. Paano ka na-relax dun? Kasi sa iba, lalo na sa akin, umiinom ako Okay. Ano yun sa akin parang coping mechanism ko. Na the whole week, stress, trabaho, magdi-deal sa ibang tao. Siguro naman this time gusto ko mag-let loose. Gusto kong umano muna yung maggalaw-galaw or ano. Walwal nga sabi nila. Walwal. Pero yun nga, hangover shit. Di ko naman maitatanggi yun. But still inom pa rin. Pero sa ngayon, sa edad ko na to, parang pinipili ko na lang kainuman ko. Yun din. Tsaka hindi ko maintindihan lang kasi yung point kapag kinabukasan shit-faced ka. Ano yun? Sacrifice na lang kinabukasan, enjoy ka lang ngayon. Oo, siguro. Sa akin, yun, okay lang Sorry pero I think it's stupid. Well, sa'yo. And ano yun? Understood yun sa'yo. Occasional drinker lang naman kasi ako Hindi ako heavy drinker. May mga tao naman talaga katulad mo na na iba yung way ng pag-unwind. Video games, movie, which is, fine. Okay lang. Kapag may i-consume ka, lalagay mo sa tiyan. Ang pang-unwind ko lang ice cream Yun. Okay yun. Alam ko ang baby nun. Tsaka, sobra. hindi, wala. Okay lang yun. No judgment. Tsaka, golden rule naman din sa inuman yan pag inom na yung alak sa tiyan, hindi sa ulo. Yun nga Diba? May iba kasi na pag nalasing, mahaoy, parang tanga. Pabigat pa. Yung biglang hihiga sa kung saan. Nainis nga sa akin mga kainuman ko minsan kasi inuubos ko na yung pulutan. Sarap mag-food trip bakit ba? Hindi, mag-ambag ka na lang din ng pang food trip para walang masabi. Tsaka kasama naman yun yung pag-inom tsaka pagkain. Diba? Yun din, oo. Pero yung point ko nga, bakit hindi ko siya ma-enjoy talaga kagaya ng iba? May mali ba sa akin? Wala naman. Siguro, hindi mo lang talaga siya prefer. Okay. Which is, understand. Ang dami kong kilala, di rin umiinom Kaya, okay lang yun. Di ka nag-iisa. May bad combination kasi yung inom tapos sasamahan ng videoke. Tangina, nakakainit ng ulo yun. Sobra. Alam mo, dapat dun sa mga kumakanta sa videoke na wala sa tono, pinapa-blatter yun. Lalo na mga 11:00 na ng gabi. Speaking of videoke, eto na tayo. Malapit na bagong taon. Mukhang alam ko na yung lineup ng kapitbahay ko. Ano? Raining in Manila. Ere. Di ba? Nakakaputang Tanginang yan. Mukhang sabi ko, mukhang maririnig ko na to buong Pasko tsaka bagong taon. Ako, wala naman akong problema wala naman akong problema talaga totally sa videoke unless sinamahan na ng alak. Pag may lasing. Minsan kasi dadating yung mag-aagawan ng kanta tapos mag-aaway para mga bobo. Puta. Ito, hindi naman ako alone dito May mga kapitbahay tayong obnoxious sa videoke. Ay, nako, sobra. Grabe yung videoke culture dito sa Pinas, wagas. Tanginang yan, nakakainis. Pero ako na-enjoy ko kasi nasa tono naman ako Bakit ba? Depende sa kumakanta nga Minsan okay naman, minsan obnoxious. O kaya pag bata, okay lang, sige, bata yan, mag-iingay talaga yan sa videoke. Pero minsan, yung lasing, ulul. Minsan may mga videoke session na nagiging finals ng tawag ng tanghalan. May something sa videoke talaga na nag-e-enhance sa
personality ng tao o kaya nagpapaboost ng confidence or ego nila. Ano yan may level yan Hindi ka pa nakainom, nahiya ka pa kumanta. Pag may tama ka na, medyo lasing. Ayun, nalulusen up ka kasi. Pili akong kanta. May something kasi na parang napapahinga ka. Yun din, tsaka nare-release mo yung problema mo through singing. Yan yung essence ng pag-inom para sa akin. Okay. Coping mechanism nga. Yun nga, pero ayoko lang talaga yung sinasamahan nila nung kalasingan nila tapos kakanta. Nakaka-disturb talaga na not for me. Siguro isa ka dun sa mga tao na mas prefer na imbes na mag-inom, manunood na lang ako ng movie or kakain na lang ako mag-isa. Ganun. Some people might find that boring yung ginagawa ko, pero I don't care. Ito ako Nobody gives a shit about what they say. Yun na lang yun. Tsaka isa pa sa point ko about sa pag-inom. Balik muna tayo saglit. Sige. Yun, napunta tayo sa video, okay? Diba? Pero connected naman kasi. Yung halimbawa nag-unwind ka na, di ba? Nag-inom ka na and stuff. Tapos biglang may magpo-pour out sa'yo ng emotions nila. Ay, yun naman din yung way nila para makalimot. Yun nga para lang ang ironic. Kasi, di ba, halimbawa, galing ka sa masakit na breakup, ganun. So, kung mag-inom, makalimutan ko lang siya. Bullshit. Bakit? Pag nag-inom ka, maaalala mo Yun nga Parang yung sugat, binuhusan mo ng alcohol. Lalong masakit, di ba? Kaya nga Kaya yung sinasabi nila na yung reason nila kaya sila nagiinom para makalimot, hindi ka nga nakalimot nun minsan kasi may mga emotions ka na binabattled up mo. Ayun, okay. Tapos pag nag-inom ka dun, lalabas kasi nga nag-lose ka na Yun nga. Minsan nakakatulong din yung alcohol talaga para maging honest ka sa sarili mo. Ito ba pala, tanong ko na rin sa'yo, pre, kasi mas manginginom ka sa akin. Grabe na. Hindi, seryoso. Bakit ba kapag sinasabi nila na ang tunay na lalaki dapat malakas uminom? Bullshit talaga, di ba? Hindi mo kinatikas na nagiinom ka araw-araw. Hindi mo tough guy yun. Ano sa akin nga kung araw-araw ka nagiinom, puta may problema ka, pre. Yun nga, alcoholic ka nga. Alcoholic diba? ka. Hindi, ka na. Papunta ka na sa pagiging alcoholic. Kasi yung alcoholic, yung chronic, malala talaga. Nagbabao ng alak sa trabaho, yung malala na yun. Nilalagay dun sa flask. Malala na yun. Okay, lalagay dun sa gulp. Yung cup. So sabihin, tunay na lalaki, nagiinom, pag nalasing, iiyak. Eto naman, ano pang take mo sa mga... don't hate me for this. Observation lang. Sige. Yung mga babaeng umiinom, anong tingin mo dun? Kasi for me lang naman something's off pag may umiinom na babae kasi nagtatawag ka ng attention. Unwanted attention don't get me wrong. Hindi mo kasalanan yun. Asshole lang talaga yung lalaking yun na lumapit sa'yo. Pero, alam mo, diba? Sorry, sige. Sige lang. Alam mo sa akin kasi, pag yung babae nagiinom, okay lang. Depende rin sa mga kasama Tsaka, as long as, feel niya mag-inom, diyan mo siya. Okay lang. Tao lang din naman yun Hindi naman ibang species yung babae. Diba? Gaya ng sinasabi ng mga motivational shit dyan. Ganito tamang pag-approach sa babae. Na para silang wild animals. Hindi. Tao lang din sila. Gusto lang din nila mag-loose. Diba? Ako, hindi ako nag-judge sa ganun. Okay. Tsaka may mga tropa kasi ako na babae na parang masasabi mong one of the boys na pag nag-inom sila, okay lang kasi tropa-tropa naman Yun din, Liba na lang kung yung ibang kasama mo ay balak talaga. Pucha, yun, delikado yun. Yun nga It brings me to this next point of mine. Kasi kapag may nakikita kung babae tsaka lalaki na nagiinuman, unless magkarelasyon sila, okay lang yun Pero kapag magkatropa lang sila, may off dito, sabi ko. Kasi may chance na, di ba, pag lasing na nga kayo, lus na kayo, nagkakainitan na kayo. Ano pang next nun? Di ba? Kanila na yun, di ba? Problema na nila yun. Nag-overthink ka Masyado ka naman malisyoso. May pagkamalisyoso na talaga ako. Hindi, sa akin wala. Okay lang, go ahead. Pero kung gusto nyong pumunta sa ganun lugar, happy ending. Wala sa buhay nyo. Basta wag lang kayo mandamay, di ba? Yun nga. May naging problem kasi na ganito, yung pareho silang lasing. Babae tsaka lalaki, pareho lasing, no? Tapos, may nangyari sa kanila, nag-sex sila. Tapos kinabukasan, inaccuse nung babae yung lalaki ng rape. Yun kasi pareho silang hindi makapag-consent. Pero hindi mo masasabi kasi na assault yun. Kasi parang sila lasing Yun nga pero ang point of view ng babae, na take advantage siya. How could she prove na sober yung lalaki? Yun yung diba? tanong.
Okay. Ako, hindi ako naniniwala. Nalasing ako, kaya may nangyari. Hindi. Kasi kahit naman malasing ka, nasa condition pa rin yung utak mo. Makakauwi at makakauwi ka. Diba? Ito kasi, kaya na-bring up ko sa'yo yan, mga ganyan. Yung mga hot take ko, yung mga, probably problematic yung take ko. Alam ko naman yun. I'm a very self-aware douchebag. Hindi, ang problema kasi dito, I came from a household na walang alak whatsoever. Kaya ganun. It's considered forbidden, haram, ganun. Pero, well, pasaway ako eh. So, at least ako kasi lalaki naman ako. Pero pag babae kasi, siguro medyo may problema ako yung pagka-conservative mo lang yung nagkikik, kaya naisip mo na, ito yung babae na to, liparot, nagiinom. Yun nga. Dati ganun ako yung gagi nung high school, itong nakababaeng tao nagiinom. Pero nung tumagal, whatever, fuck it. Sa akin, I don't care. No judgment. Lalo na di naman tayo close, ba't nagiinom ka? Di mag-inom ka dyan. Nag-iba naman yung perception ko. Nagmula sa conservative shit. Tapos, nung tumagal, wala na lang sa akin kasi, whatever, you do you. Ganyan yung trip mo eh. Mga lagi sinasabi natin dito, you do you. Kahit mag-drugs ka dyan. Basta hindi kami kasali. Pero yun nga, ang yun talaga ng videoke culture dito. Pag sinamahan ng alak. Pag sintonado. Ulitin ko lang. Ay, nakita mo ba yung documentary ng Milli Vanilli? Hindi pa, pero alam ko yung storya. Yun ba yung lip sync na duo? Yung lip sync duo. Girl, you know it's true. I love you. Tangina, kinanta diba, nasa tono ako. Mag-videoke ka na. Ayoko. Gabi na Ayan, for full context lang, yung Milli Vanilli pop duo from the late 80s to early 90s. Yun, naging controversial sila kasi nag-lip sync lang sila. Nung nakita ko kasi yung documentary, ang sad talaga. Parang akala mo success story na eh. Tapos biglang nag-crash. Nagpa-fluctuate, biglang nag-crash na. Tsaka yan eh. Face down talaga. Flat talaga yung bagsak. Nasad lang ako doon sa naging kwento nila kasi aspiring sila na musicians eh. Nagsimula sila as models ganyan. Tapos syempre yung isa sa kanila German, yung isa French. Tapos nag-meet sila somewhere sa Germany and then naisip nilang pumasok sa music industry. Kasi gusto talaga nila yung music. Tsaka late 80s, booming music talaga. Yun nga di ba best era nga daw ng music 80s. Pero argument ko doon 70s yung best. Naman, 70s. Para sa akin. Late 60s, 70s. Anyway, to continue nga. Nagkaroon naman sila ng break, 'di ba, sa music industry. Breakthrough artist nga sila. Grammy nga sila, 'di ba? Ang problema nga lang, okay, sige, meron kayong deal sa amin. Ay, puproduce ko yung music ninyo, pero hindi kayo kakanta. Yun, diba? Yun yung deal sa kanila. Sino ba yung producer? Si Frank Farian. Hayop talaga mga Frank, no? Yun nga, yung German producer, yung German music producer. Sabi niya, sige, ako bahala sa inyo, pero hindi kayo kakanta. May kakanta para sa sila inyo. Sila lang yung front. Sila yung face kasi mga attractive dudes sila. Good looking sila. Mukha silang model, ganun. At saka, unique yung look nila nung time na yun eh. Yung, titinan mo yung style nila, ganyan. Medyo, masasabi ko, medyo inspired kay Michael Jackson. Ng konti. Pop. Tsaka, sobrang hit ni Michael Jackson nun. Di ba? 80s pa yun. So, ang nangyari nung tumagal, nagkakaroon na ng doubt yung mga tao sa kanila kasi, di ba nga, yung mismong lyrics, yung mismong, yung mismong song, maririnig mo yung accent, American accent. Parang, basta ganun, ebony accent siguro, parang ganun. Tapos, kapag may interview yung Milli Vanilli, may accent sila na German. Parang foreign parang accent. Hindi nagtutugma, di ba? Well, you could argue na pwede naman nilang pikein yun kasi madali lang naman gayahin yung American accent eh. Pero nung tumagal, nung nagkaroon sila ng, if I'm not mistaken, if I remember correctly, sa MTV yun eh. Yung live show nila sa MTV. Tapos,
tumalon yung CD. Oo, may video yun eh. Oh, yung nagli-lip-sync sila live show, biglang, di ba kinakanta nila, girl, you know it's, girl, you know it's, girl, you know it's. Oh, napag ganun ako eh, oh my God, ano nangyari? Disaster talaga. Nakakahiya yung ganun kasi expected nila, legit ka na artist, biglang ganyan. So nag-walk out na lang yung isa sa sobrang hiya. Sa sobrang hiya. Ang malupit pa nun, nung tumagal, before yung demise talaga nila, no. Trinay nilang i-make up yung problem. Marami silang damage control. Oo, ganun. Nagpa-press con sila na kesyo ganito kasi naging deal sa kanila, wala silang say doon. Kailangan nilang gawin kasi gusto nilang maging musician. Ang problema kasi, galit yung tao dati sa fake artists. Sa mga phony artists. Kaya ayun, di rin natin sila masisi that time. Sabi nga nila, kung ngayon daw lumitaw yung Milli Vanilli, patok yun eh. Oo, hindi, tsaka alam, dati pa naman, minsan pag magpe-perform sila ng live, inaano sila yung mga pre-recorded na music nila, tapos parang nagli-limbs. Yung Nirvana, may isang ginawa yung Nirvana, yung MTV kasi, ang gusto magpe-perform sila ng live, pero pre-recorded. So, ang ginawa nila, Kurt Cobain, si Dave Grohl yung naggigitara, ang nagda-drums yung bassist, si Chris. Tapos si Kurt Cobain, binagalan yung kanta. Pero yung music ang bilis. Turn up your guns. Yung ganun. Basta, parang ginago nila. Kaya siguro nagkaroon sila ng appeal dahil dun sa attitude nila. Pero different case kasi si Milli Vanilli. Yun nga kasi from the very start, fraudulent talaga. Yung nung nalaman kasi ng tao yung scheme nila na hindi pala kayo yung kumakanta. May mga support pa rin, pero may mga nag-hate talaga na sobra kasi galit sila sa fake. Mga purist, ganun. Tsaka grabe yung naging demise ng isa sa kanila, si Rob Pilatus. Ang nangyari 8 years after, plano nilang bumalik eh. Tsaka napatunayan nila sa mga press con nila na kaya naman nilang kantahin yung song. They can sing naman eh. They can. Kaboses nga nila yung original tracks, yung original singers dun sa track. Ang problema, ayaw talagang ipakantahin. Wala nang fate sa kanila. Wala nang fate. Tapos nung babalik sila 8 years later, namatay naman si Rob Pilatus, drug overdose. Malamang dahil sa depression din yun. Yun yung coping mechanism. Diba? Yun. Tsaka pill overdose, drug overdose, ganun. So yun nga, nakakalungkot lang na may mga aspiring musicians pero fucked over ng producers. Alam mo yung Inside Llewyn Davis na movie? Hindi. Anong story nun? Aspiring musician siya pero kahit anong gawin niya, hindi talaga para sa kanya yung music kasi tingin nila walang pera sa music style niya. Pinipilit. Pinipilit niya pa rin. Yung si Oscar Isaac. Oo. Sige. Yun, yung movie na yun. Ang angas nun pero ang depressing. Ang ganda ng boses ni Oscar Isaac. No? Pero yun nga, sabi sa kanya dun sa movie na yun, I don't see any money here. Parang ganun. So, kaya talaga. Na-fuck over ng producer. Sa totoo lang, pinaka-evil talaga na industry or at least one of those industries na evil, music industry talaga. Oo naman. Diba? Ang daming shady tsaka dealings being a musician is, kailangan mo ng full commitment. Yun din, tsaka curse din siya Hindi, alam mo yung talent plus hard work, minsan nagiging double-edged sword yun sa tao eh. Actually, diba? Parang it's either maganda yung balik sa'yo, afterwards, masama naman. Alam ko dati sino bang vocalist nung Smashing Pumpkins, wala, nakalimutan. Nakalimutan ko pang. Uy, kakamatay lang no, rest in peace. Sino? Vocalist ng Smashing Smash Pumpkins? Mouth pala yun, Smash Mouth, sorry. Smashing Pumpkins I forgot the guy's name. Holy shit. Ang pangalan Basta yun, yung vocalist ng Smashing Pumpkins. Sabi niya, nung time daw na nagsisimula sila, may mga problematic talagang dealings na kailangan ng pasikot-sikot para masurvive mo yung music industry kasi it's very tough to get in. And once you get in, it's way worse. You need to keep up. Tsaka, hindi na ako magugulat kung bakit nagda-drug sila madalas. Tsaka, burnout sila eh. Burnout talaga. Tsaka, iba yung demand sa kanila eh. Di ba napag-usapan natin dati yung demand sa mga K-pop stars? I think, kasing worse lang din nung sa let's say, sa United States na music industry. Alam mo sa akin, ang paniniwala ko, the most talented people are the most suffered one also. Para sa akin. Marami kasing demand sa'yo eh. Marami nag-i-expect. Yun din. Yun yung pressure sa'yo eh.
You need to dapat keep hindi up. ka mag-fail. No room for failure. Yun mo si Britney Spears. Di ba? Di ba yung nung nagpakalbo siya, nagwala siya sa ano. Maraming nagtatawa sa kanya, pero serious matter yun eh. Yun nga, ano talaga, nagsa-spiral na. May downward spiral. Yun yung pangit sa... Tapos yung recent news sa kanya about sa kanila ni Justin Timberlake na puwersa pala siya magpa-abort kasi ayaw kunin ni Justin Timberlake yung anak nila. Oy, chismis. Ano yun na-headline yun. Confirm ba yun? Oo, kaya pala yung kanta niya na, ano title nun? Alin yun yung... Yung I guess I need you, baby. Hindi pala kay Justin Timberlake yun. Sa anak niya pala yun na pina-abort niya. Gago, ang dark. Ang dark, gagi. Alam ko yung title nun. Nakalimutan ko na eh. Slow lang na kanta yun ni Britney Spears eh. Tapos yung, inaalala ko yung kanta ni Justin Timberlake na Cry Me a River. Di ba para daw kaya na kay Britney. Tapos doon ko na-realize, asshole mo din pala ito si Justin Timberlake. Magaling naman siyang actor ngayon. Sa masasabi ko. Tsaka may comeback ang InSync ka. I don't care. Parang di ka naging fan nun It's gonna be me. Parang silang Australian doon. Ha? Parang silang Australian pag kumakanta. Kasi yung You dulo. might been hurt. Vibe. Ako lang ba? Nakakatawa minsan yung mga accent. Diba? Sobrang fascinated ako sa mga accent. Nakakatawa yung Scottish accent. Nagkaroon Irish. ng ano yan nagkaroon ng parang trend noon ng mga 80s rock and roll bands. Yung mga American bands daw nagbi-British accent para daw mas authentic shit. Mas klase kasi pakinggan yung English accent di ba? Napanood ko yun sa movie ni Mark Wahlberg, yung Rockstar. Tapos nakuha siyang vocalist ng Steel Dragon. Tapos pinipuwersa siya mag-British accent. Kasi American siya. Parang totoo yun. Pero dati nga putang natatanga ako kapag nalalaman kong English or British yung singer, kasi yung accent talaga nila pag kumakanta, American. Tapos pag nagsalita na, pag sa interview, putang ina yun yung accent mo, British. Sample ko dyan siya, si Craig David. Okay. For all the years that I know you, baby. Tapos pag nagsalita, yeah. Right. Ganun. Diba? Tang ina. Galing, no? Galing nila magmas ng mga accent talaga nila. Galing Akala mo American Yun nga kahit sa mga actor ganun Akala mo English, akala mo American yung pala English sila, ganyan. Scottish. Si Christian Bale, akala ko American yun British pala siya. Tsaka si Ewan McGregor, Scottish pala yun. Natanga ako Scottish. Nakakatuwa yung Scottish accent tsaka Irish accent yung anong movie yun? Yung Choose Life. Yung Trainspotting. Medyo na ako dun sa tunon. Parang, Sa ano? Sa Trainspotting 2. Oo. Diba gumawa sila ng Trainspotting 2? Parang, ewan ko, natutuwa pa rin ako sa accent nila pero parang pinilit na lang. Wala, iba rin sipa ng Trainspotting 1. Yung Trainspotting 1, Alam mo kahit hindi ka naman nag-deal sa drugs or everything, parang nagsisympathize ka din sa mga characters dun Hindi kasi alam mo, drug abuse is not a crime, it's a disease. It should be disease, it's a problem. It's a problem na hindi dapat solusyonan ng violence. Actually, may mga argument nga na dapat i-legalize yung drugs tapos i-mitigate. Pero hindi naman siya illegalize, but kasi ang pagiging drug addict yan sakit yan dapat kinukure. Sabi rin nila choice daw. Pero what do I know? Choice na lang mag-drugs ulit. Diba? Pero alam mo yun, proper education. Sa akin lang yun, sarili kong take yun. Hindi naman ako addict. Pero, lalo ako. Pero diba dapat hanggat maaari wag natin solusyonan ng violence. Pero this world is rotten. May deep-seated problem kasi sa mga tao na kapag binigyan mo sila ng substance, may chance na ma-addict talaga sila kasi they want to escape reality. Ganun yung naging conundrum sa Trainspotting. Ganun. Ngayon, alam mo, pinakamalakas na drugs ngayon sa buong mundo. Fentanyl. Hindi. Ano? Clout. Oo, gago. Diba? Lahat ng ibang tao gagawin para magkaroon lang ng clout. Ang dami nang namamatay dahil sa cloud chasing nila diba? Mas delikado 'yun sa sa illegal drugs. Diba? Sa mga tinitake.
Pero kung ako tatanungin, kung magpo-proceed ba tayo sa war on drugs, depende talaga sa hahawak eh. It's a losing war. Losing war. Wala naman daw talaga nananalo. Wala nananalo sa war on drugs. Ingatan mo yung mga cartels, rampant pa rin. Diba? Alala. Sobra. Gagi nakakatak. Nagiging violent sila. Mas nagiging violent sila ngayon. Yun nga, mas aggressive sila more than ever eh. Base sa mga latest reports. Diba? Napag-usapan natin to dati. Years ago, pinaka nakakatakot talaga na gang sa buong mundo. Yung Mexican cartel talaga. Oo naman. Don't fuck with them ba? Oo nga, iba eh. Dati nakakatakot yung Russian mob, tas Italian mob. Tapos yung nga yung Mexican cartels, ganyan, mga Latin American cartels. Pero ngayon top 1 na sila eh. Parang tsaka may bago si CDG ba yung mas ganun yan. Yun mas sila, mas violent sila, mas ruthless sila. Alam mo itong tanong ko diyan sa mga cartel. Saan nang gagaling yung ganong violence nila? They can buy the government kasi. Yun nga eh, parang tingin nila sa government bitch nila eh. Yung mga police, 'di ba? Walang yung enforcement kasi mahina. Yun nga eh. Alam mo ba na meron din sila mga submarine? 'Di ba? Ganun na sila. May paramilitary na nga sila eh. Paramilitary group. Kilala mo si Ghost Rider sa cartels? Ghost Rider? Ghost Rider yung tawag sa kanya kasi ang ginagawa niya, di ba pag may kaaway siya, bibidyohan niya, tapos totorturin niya, bubuhusan niya ng gas yung ulo, tapos sisindihan niya habang buhay pa. Kaya Ghost Rider. Ganun sila ka-brutal. Sabi ko, saan ba nang gagaling yung violence malakas na yan? Malakas ang loob nila kasi nga, lahat bitch nila. Ang dami nilang methodical tortures eh. Yung tinatanggal yung kuko. Meron pa din yung pinaplice yung meron kuko. Meron pa yung nakamas sila ng clown tapos lahat ng kaaway na binibidyo na tinotorture. Yun nga eh. Para talagang mga violent extremists. Barbaric na. Very barbaric. Yun yung hinahanap kong word kanina pa. Barbaric talaga. Hindi kaya dahil sa mga ancestors nila yun? Hindi naman. Pero kasi they can buy the system kasi. Money is everything pagdating sa Mexico. Diba? Nung napanood ko ngayon Narcos, lalo ako naging knowledgeable sa cartels eh. Alam ko kulang pa yon kasi very theatrical yung Narcos, pero wow. Ako natuto ko mag-Spanish ng konti. Ako rin gago. Yo soy Pablo Escobar. You de puta. Tonto marica. Ano pa yung isang mura nila dun, yung maldito malparido. Mierda. Yung shit yun yung mierda. Como mierda. Senyor, come mierda. Gusto ko yung pag nagsasalita sila. Tsaka, yung alam mo yung dialogue nila, daw silang magsalita. Parang nanonood ng Spanish teleserye. Yun nga, ganun nga. Very fascinating talaga eh. Tsaka... Tapos yung soundtrack pa, di ba? Yung soundtrack talaga, men. Naging fan talaga ako ng Latin American songs dahil dun eh. Yung pagkakanta pa, Soy el fuego, que arme to be. Pagalong kayo. Tapos makikita mo, nagpapatayan sa TV. Yun nga yung galing. Yun yung maganda dun, yung meron silang contrast. May contrast eh. May nagpapatayan pero yung kanta... Yung music, chill lang. Chill fire, romance. Yung soundtrack pala na yun, favorite ni Pablo Escobar. Talaga? Matagal na walang kanta yun. The actual guy? Akala ko si Wagner Moore eh. Yung actor na nag-portray. Ganda rin ang boses ni Wagner Moore. Very like this. Yes. Very romantic nga yung accent ng Latin Americans eh. Kasi may mga nakatrabaho na akong ganun, diba nga? Mga Mexicans. Iba Mexicans, iba Chileans, Colombians, tsaka Brazilians. Talaga nakakatuwa sila pakinggan dahil sa accent nila eh. Very distinct. Ang medyo napapaano ako pag naririnig ko accent. Well, sorry. Pero yung mga Brazilian, wala ko Portuguese. Yung Portuguese. Portuguese eh. Giustiano, ganun sila. Parang kinakain nila yung... sabi nga nila, pero... Okay lang sa akin. You do you. City of God. Ang angas nun, City of God. Sobrang angas ang movie nila. Panoorin niyo yun. Watch that shit. Yeah. City of God. 2002. Favela shit. Reality ng mga mga naninirahan sa slums ng Rio. Napanood ko nga yun. Na-inspire ako maging journalist. Yun pa pala. Nakakatakot. Buti na bring up mo yan. Gagi more than ever talaga. Mas delikado yung buhay mo pag journo ka. Pag journalist ka sa, yun nga, lalo na sa Mexico. Yun yung take mo. Yun yung topic mo.
pag kinikriticize mo sila, you're dead. Ganon. Sampa mo na sa hukay. Ayaw nila sa journalist kasi you make them look bad. You make them look worse pala. Ganon. Pero yun nga, very entertaining yung Latin American culture. Not so much for the cartels. Ano natin sila parang sila yung counterpart ng Pinas. Alam mo, argument din nila yan parang Asian Mexican daw tayo. Tayo daw yung Latin ng ng Asia. Yun ganun nga. Totoo naman, mga pangalan De La Cruz. Yun nga, very Hispanic, pero ang nakakagago, nagtatagalog tayo. Hindi tayo nag-i-Espanyol. May mga Espanyol tayo sa mga words natin. Alam mo, pag nakarinig ka ng Chabacano, kala mo nag-i-Espanyol. Talaga? Baka dun nga yung pinaka-basis natin. Por favor. Pag pabawara sa G, por favor. Holy shit. Bienvenido. Hola. Muchas gracias, señor. ¿Cómo estás? Ganun sila, ¿cómo estás? Yun nga, pag may list, di ba? May list. Kapag nagsispanish ka, may list. Ganun naman talaga Hijo de puta. Ito na yung Hijo de puta episode. Hijo de puta. Tangina, minsan napapaisip ako kung kaya pa tayong pakinggan ng mga nakikinig sa atin. Tatawa lang sila sa atin. Mukha tayong tanga Hindi, sa totoo lang, ang asshole natin We make fun sa mga groups. Yun nga pag minamak natin yung accent. Yun. Speaking of another funny accent, natatawa ako sa African accent. Hindi ko alam kung anong accent talaga yun kung Zimbabwe, kung Congo accent, di ko alam parang iba-iba sila no? Iba-iba pero sa pandinig natin, isa lang yung accent. Sapol. Shut up you motherfucker. You don't do shit. They give you money, they give you work, but you don't do shit. Ganun sila magsalita. The Black Panther. Parang sa South African accent, parang ganun. Get this man a shield. Yoko na gago. Ang racist ba natin? Pag minamak natin yung accent. Fascinated nga tayo sa accent. Yun nga It's not a bad thing naman. Tayo nakapapanood ko kasi ng mga foreign films na humaling ako sa mga accent nila. Very interesting Tsaka funny talaga yung Indian accent. Ito na naman. Sobra na yan, insan. Nakakatawa na. Dami ng sibuyas. Shut up, you motherfucker. Ang hindi ko kayang accent, Russian. Madali lang yung Russian. Talaga? Paano? Hindi ako makapag-isip ng magandang line para sa Russian Pero ganitoin mo lang yung boses mo. Tapos mag-isip ka ng line na sa John Wick, yung ano yung John Wick. Ano nga ba yung linya sa John Wick? Anyway, funny rin yung Russian. I saw him kill someone with a pencil yan. Hindi ko... Ang hirap, di ba? Oo nga, mahirap nga. Diba? Mukha lang siyang madali. Kumrad. Ang kulit ng mga apelido sa Russia, Nurmagomedov. Dagestani pala. Nurmagomedov. Si Habib. Slav. Lagi ang scary kaya nila, yung mga Dagestani. Hindi, ano yun? Born fighters yung mga yun. Nakikipag-wrestling sa bear yung mga hayop. Literal ba yan? Si Khabib bata pa, nakikipag-wrestling sa bear cub Si Habib? Si Khabib, Bakit ba Khabib? Habib yun Habib ba yun? Habib. Sorry naman. Hindi, okay lang. Irish, 300. Russian, 10 million. Hindi ko kayang hirap. I'll smash your boy. Pero sobrang triumph yung natalo ni Nurmagomedov si Conor. Alam mo ako sa akin, yung take ko dyan, given na matatalo niya si Conor, kasi mahina sa ground game si Conor McGregor. Tsaka nag-gas out siya yun yung strength ni Habib Pag nadala mo sa ground yung alaban, wala na. Let's talk now. What now? Let's talk. Russian 300. I'll smash your boy. Yun yung iconic niya. I'll smash your boy. You motherfucker. I will make you love me after this. Ang kulit yung trash talk Ang kind. Malambing pa rin I'll smash your boy Iba yung iba yung sound. That sound PDF file. Wait lang I apologize. I have to go to the restroom. We'll be back. Go. And we're back. Hello. Yeah, may mga
Inasikaso lang ako sa banyo. Napainom eh. Usapang inuman. Wala na. Usapan pa lang, naihina. Nakaka-frustrate eh. Kalagitnaan ng conversation, oh my God, kailangan ko umihi. Tangina, napapagod na ako. Tumatanda na tayo. Yun. So, we were talking about languages, accents. May helpful talaga na language tingin ko eh. Oo naman. Gusto kong matutunan Spanish. Oo din, same. Tsaka Japanese. Japanese. Ikaw pa Japanese. So. Pero mahirap yata matutunan yung Japanese eh. Oo, malawak din daw. Yun nga eh. Basic lang alam ko dun. Yun din. Tsaka ako, tingin ko kasi mas helpful yung Spanish. Oo. Pag natutunan mo kasi maraming Spanish speaking countries. Tsaka root natin yan. Kind of. Siguro sa Pilipinas. 200 years eh. Ang weird lang na hindi tayo masyadong nag-i-Spanish dito. Pero mas madali siyang matutunan tingin ko eh. Pag may nababasa akong word parang madaling matutunan to ah. Yun nga lang yung pag-construct ng sentence. Yun, well, in the long run magigets mo. May mga Spanish school naman dyan na pwede mong pag-enrollan. Ang short course. Marami namang ding app na pwede mong gamitin. Hindi ko lang alam kung reliable eh. Pero maganda, iba rin may certificate ka. May bagay rin. Parang ang angas na no, may iba kang language na alam bukod sa English, di ba? Bukod sa native tongue mo, may iba pa. Parang nakaka-pogi. May advantage, tsaka cool na cool na language kasi ang Spanish eh. Para sa akin. Maldito Balparito. Yung nga pinag-usapan natin earlier. Yun. Napansin mo ba, parang ang daming mga ambush interview content? Oo nga, dumadami sila at annoying. Nakakapagod makakita ng ganun. May nakita ako sa Facebook lang din to eh. Nakalimutan ko yung pangalan ng channel niya eh. Or nung pangalan ng brand. Ang nangyayari kasi doon, Pinoy siya na nag-ambush interview. Ang ini-interview niya, mga foreigner na babae. Na nandito sa Pinas. Mga white girls. Parang ganun. Parang dito yung setting. Ay, sorry. Alam ko na kung saan pupunta. Sige. Tamaan ko yung mic, sorry. Tapos, ang nangyayari, tinatanong niya, ito muna, first of all, litaw na litaw yung insecurity niya eh. Tatanungin niya, would you date a Filipino guy? Tapos yung babae na foreigner, tatanungin niya ng ganun. Tapos parang off guard. Off guard na. Parang, sasagot ko dito na on the spot. Tapos napapaisip siya. Tapos sasabihin niya, yeah, sure. Doon palang kita mo diba, na eh. Mga ganyang ambush interview, walang respeto sa boundary ng tao. Yun nga eh. Tatanungin mo ng awkward question, di ba? Most of the time, sinusugod sila sa mga bar eh. Diba? Yung kakalabas lang ng bar, tapos syempre, lasing pa, ganyan. Tapos diba? i-interview mo ng ganun. Ano masasabi mo sa ganito, ganyan? Tapos may nakatutok pa na camera sa'yo. Syempre. Paano kung nag-know yung girl? Di magagalit yung, ganyan, racist face. Yun nga, mayroon akong nakita one time, yung tinatanong sa kanya, what's your body count? Usong-uso na ngayon yan. Anong body count mo? Anong body count? Ilan na yung nadali mo sa sex? Yun ba yung body count? Alam ko, ilan na napatay. Actually, naman talaga yung... Di ba, yun naman yung term yun naman talaga yung meaning eh. Pero in this day and age, ang bagong definition ng body count, yung dami ng nakaiyutan mo. Ganun. The fuck? Fucking kids. Yung dami ng, fucking kids, man. Stupid kids. Tsaka lang bang ikwento yun? Yung mga ganong bagay. Tsaka, anong business mo nun, di ba? It's none of your business. Tsaka tatanungin yun. Tsaka most yung tinatanong nila, mga girls, no? Yun para nga lang makita na, tignan nyo kung sino-sino tinira. Parang ganun yung dating eh, no? Yun nga, tingnan nyo tong haliparot na to, ang daming dinaling lalaki. Di ba? Malala din yung double standards eh. Tsaka unfair. Tsaka may tumatangkilik, no? Parang, the fuck? Gusto nila yun eh. Alam mo, way back, naalala mo yung Philippish? Yung si Boy Bastos. Bastos yun. Pangalan, Johnny M. Yung... Basta ang ng mga tanong niya. Hindi ko... Mga sexual innuendos na... Yun nga eh. Tapos, ang nangyayari pa doon, if I remember correctly, baka may Mandela effect dito. Hindi, kasi pagkakatanda ko, mayroon siyang i-interview yung lalaki tsaka babae, tapos eventually, mag-FK on cam, mag-French kiss. Sabi ko, anong klaseng video to? Anong klaseng content Wala, to? mga nanonood din, mga insecure sa sarili. Oo nga eh. Tapos sabi ko, punta rin ako sa bar, baka makakita ko ng ganyan, sali ako. Tuwan-tuwa sila sa ganong content. Ang mga ambush interview to, basura eh.
Ikaw, pag na-ambush interview ka, anong sasabihin mo? Mababad trip ako, syempre. Parang, dude, stay away from me. I don't have time for your bullshit. Gaganunin ko yun. Kung ako tinanong ko, sir, ikaw, ilan na body count mo? Oo. Mga 4. Sali ka. Well, siguro meron namang tawag dito, meron namang exceptions kung yung ambush interview, matino naman yung tanong. Oo, may mga ambush interview na matino, pero karamihan sa kanila, kupal. Yun nga, halimbawa, may tatanong sa'yo, what's your greatest regret in life? Yun, okay lang Ayun, yung okay ganun yun, Oo, kasi na-express mo yung sarili mo wholesome naman. Pero yung tatanungin ka, what's your body count? Body count. Tapos pag tinanong sa akin, di sir, body count niya ka na, akala ko napatay, shit. meron pang isa na alala ko. Meron pang isa na alala si Senpai Kazu, yung Dax or Jutsu. Ano yun? Parang tanga yun. Ewan ko, di lang ako fan. Di lang namin trip. Hindi lang ako... Call us old fart, I don't give a shit. Call us babies for not liking that kind of content. Pero... Hindi nyo kinakul yun. Yun nga Fuck off. Marami kasi tumatangkilik. Yun lang naman talaga yung sagot dyan eh. Pero for me, nagmumukhang cheap yung mga babae. Dahil sa mga interview na yun. Content, diba? Tapos, ikaw as a boy, as a man, you feel good about yourself na buti hindi ako nakamit ng ganyan babae. Tangina mo. Sama. Diba? Sama. Di, tsaka yung mga napag-usapan na natin last time yan eh. Pati yung mga, yung mga mod talks ni Andrew Tate. Yun nga din, bad trip. Yun din eh. For me kasi, hindi na dapat tinatangkilik yung ganong content kasi there's so much greater content out there. And, tsaka ano bang nag-gain mo dun? Diba? Tsaka binibigyan ka nila ng distorted perception pagdating sa love. Eh. Parang, hindi, wag ganun. Well, one good thing maybe about that is probably nare-reveal sa'yo yung reality ng ibang mga tao na may mga shit na taong nag-e-exist. Ayan, diba? Pero, ginudge agad nila yung babae because of their body count. Diba? Yun din. Marami pang factors kung bakit ang pangit. People are people. Yun na lang sa akin. People are people. Diba? Human beings din yung mga yan. Tsaka, if I were them, hindi ako magsistick sa sex content lang pagdating sa ambush interview. May mga nakita naman ako ambush interview, maganda talaga yung nasa park siya, magtatanong-tanong siya, hey, do you make music? Tapos sasabihin nila, no. Hey, do you make music? Actually, yeah. So, sasabihin niya yung artist name niya, tapos papatugtugin sa Spotify. Papatugtugin on the spot dun sa video. Siyempre, in-edit na yun and all. On a goodwill yun. Okay yun talaga sa akin, yung discovering artists while at the park. Okay yun eh. Pero yung mga ambush interview na Dax or Jutsu. Tapos yung mga, will you fuck him? Will you fuck her? Meron pang ganito yung, would you date a black man? May mga ganun pa. Sumisindi ng ng apoy. Para silang nagpapanaan sila. Nigas. Papadingas. Okay. Nagpapadingas sila ng baga hanggang umapoy. Para silang mga tanga. Tapos pag napaso, iiyak. Yun din, yung dating. Tsaka parang hinuhuli ka nila, racist ka ba? Hindi ka magde-date ng black guy, gano'n. Same dun sa, will you date a Filipino guy? Paano kung nag-no yung babae? Yun nga, anong gagawin mo, diba? Paano mo siya i-handle? Yun nga, tsaka magmumukha silang piece of shit. Pag sinabi nilang, no, I won't date a Filipino guy. Parang tapos, yun talaga yung preference nila. Yun nga eh. They're not being racist, pero yun yung preference nila. Yun din eh. Tsaka, bakit ba? Bakit tinatanong mo foreigner lang? Anong meron? May siguro yun. May foreigner fetish yung gago na yun. Siguro binasted ng puti yun. Kaya ganun. Wala, lumalabas lang. Lumalitaw talaga yung security nila. Kaya maging Pinoy pag mga ganong content. Yun nga, stupid eh. Parang pinapakita mo lang lalo na talagang uhaw sa validation ng Pilipinas. Yun nga eh. One of the many examples yung ganong content. Anyway, that's good talk, pare. Tawag ko lang sa'yo, pre. Would you date a white girl? I'd rather not answer. I would love to. Ayun. That's just about it, guys. Thank you very much for listening. We'll see you again. You'll hear from us soon. Mwah. Bye-bye. Reagan. Magbabay ka na. Bye-bye.